Eto po ha, magiging kakaiba, special episode, which means wala po tayong babasahing sulat dahil ang magiging kwento ay live na mapapakinggan nyo mismo sa ating special guest. This is Dear Max FM. Talk to the Max. It is 1:22 with me, DJ Chini, right here sa 95.9 Max News FM, General Santos City. And now we're back! Alam ko, naghihintay na po kayo at very exciting magiging magiging topic natin this time dahil it's gonna be the very first time that we're going to tackle about Braille system. At kung ano nga ba itong Braille na to? Ano ba itong Braille system na to? Pag-uusapan natin yan kasama ang ating special guest sa Talk to the Max ng Dear Max FM with me, still DJ Chini, Mr. Leo Martin Celian. Hello sa'yo, Leo. Hello po. Magandang hapon po, DJ Chini. Yes. At pakinig po natin dito sa Max FM. Welcome. Gusto mo ng headphone or mas preferred mo ba may headphone or wala? Okay na? Meron po bang headphone? Ayan. Okay, sige. Si James sa bahala niyan. Okay. Pero eto, may kasama siya actually pero kaya na daw ng powers nitong si Leo Martin ang magiging usapin today, alright? At syempre, kung para sa kaalaman ng lahat, ito pong Braille system na to ay ginagamit ng mga persons with disability, especially yung mga hindi po nakakita. Okay? At nandito ngayon si Leo Martin himself na mag-talk about that. But before everything else, before that Braille system, kikwentuhan muna tayo. Kung sino nga ba itong si Leo Martin Celian? Ano bang designation niya? Bakit nandito siya? Ano ang commemoration of the world's Braille system. Today, January 4, at representing all the way from the City Mayor's Office, right? Ayan, andito si Mr. Leo Martin Celian. Our very special guest. Ikaw na mismo magpapakilala sa sarili mo at kung ano mga experiences mo, kung ano mga pinagdadaanan mo sa buhay. Go ahead, Leo. Alright, so good afternoon po ulit sa lahat. So I am Leo Martin Celian and currently working po ako as Administrative Aide 2 ng Persons with Disabilities Affairs Office. So office po siya na division under the City Mayor's Office po dito sa General Santos City. Okay. So currently, personnel po ako ng Plans and Program section ng office. So ako yung isa sa mga gumagawa ng plans and at the same time nag-i-implement ng mga plans na ginawa namin for our persons with disabilities within the city. Ayun, okay. So this is not just limited to those who cannot see, but yes, lahat persons general with disabilities. Yes, okay. So ito lahat makaka-relate yung akala nila may mga kapansanan sila, wala na silang silbi sa mundo. 'Di ba? Ito, si Leo Martin na makakapagpatunay na may silbi kayo, may silbi. May silbi kahit may kapansanan ka. At ito, one living testimony from Leo Martin himself. At ikaw, medyo malabo paningin mo or talagang totally blind? Medyo malabo lang po. Yung case ko po kasi is inborn. So, yung eyes ko po kasi are not fully developed. Okay. So, yung right eye ko, wala na ho talaga siyang vision. While the left eye, meron pang natitira, pero maliliit kasi yung organs. Plus, meron din siyang congenital cataract. Oh, I see. Yun yung mga limitations sa vision. Okay, so malabo talaga, especially kung wala kang eyeglasses, I guess, hindi ka na nakakita. Actually, itong eyeglasses na ito po is, hindi po siya correction. Depensa lang po ito. Depensa sa alikabok, sa matutulis. I see. So, not to correct your eyesight. Not to correct. Your so, vision. with or without these glasses, kaya naman po na mata ko to bear. Okay. So, ito po, pandepensa na lang ho talaga. Ayan. So, itong left eye mo lang ang nakakakita. Yes po, so, totally black yung yung kabila. Yung kabila. Alright. So, inborn. Inborn. Pero, dumaan ka ba sa check-up na mayroon pang pag-asa? LASIK ba? Ganyan, something? Hindi na? Yun nangyari po kasi, ma'am, since yung mga matatanda noon, meron pong usong optical noon. Yeah. Hindi ko na siya i-mention. Okay. So, yung usong optical na yon, so doon ako dinala. So, I was 2-year-old then. And optometrist po yung professional na andon. So, ni-require ako ng glasses. Until na umabot sa,
sa Opta talaga ako until I was 18. Mhm. So, yung nire-require is yung glasses, pataas ng pataas yung grade. Yeah, oo. And then, until after referring to Resources for the Blind Incorporated, and sabi nila, NGO po kasi siya, yung sabi nila, why not you go to this doctor kasi affiliate siya sa atin. And then, I found out na dapat talaga hindi ako nag-eyeglass. I Kasi see. yung mata ko is growing well according to kumbaga, yung size niya kasi nagmamatter din, ma'am. Yung size ng iris, ng eyeball. So, smaller yung objects na nakikita ko kasi smaller din yung organs ko. Parang yun yung I see. explanation ni Doc. So, ibig sabihin, hindi ko talaga supposedly kailangan ng correctional glasses. And before ako nagpa-check kay Doc, napapansin ko kasi na almost weekly may changes na talaga sa vision ko. And to the point na naging colorblind na din ako. Yeah, and then humina yung paningin ko, naging colorblind pa. So after that check up with Doc, talagang kasi ang hirap i-break ng belief ng parents ko at saka ng lola ko. For na how very many years na nagwe-wear ka ng eyeglasses I was noon? 2 to 18 years old pa. So I 16 see. years. At nag-worsen. Nag-worsen po talaga. Oo, yung situation, yung case mo. Until po yung time na parang nagrebelde na ako. Sabi ko, hindi naman nila alam na tinatanggal ko siya sa school. So, pag nasa bahay ako, may salamin. Pag nasa school ako, inaalis ko yung salamin. So, doon ko napansin na parang mas maganda na walang salamin kasi hindi masakit sa ulo, hindi ako nahihilo, kumbaga walang masakit sa mata. Nga ganun. Kasi sabi, pag nahihilo ka na, susuka ka, wearing that eyeglasses, it doesn't fit you. Yeah. Diba? Opo, yun po talaga yung sabi din ni Doc. So, what we did, sabi ko, Doc, paano natin tatanggalin yung mindset nila, yung iniisip nila na I should be wearing glasses. So, sabi ko sa kanya, Doc, yung naiisip ko, ito na lang, after 3 months, magpapacheck up ako sa'yo ulit. Pero, magde-dare tayo. So, halimbawa, pag after 3 months na bumalik ako dito without wearing glasses at ganun pa rin yung status ng mata ko, I'll be wearing glasses. Pero pag hindi ako nag-wear ng glasses and slower or almost walang difference after 3 months, hindi ako mag-wear ng glasses. Okay. So, sinuportahan ako na Doc since alam niyang matatalo siya sa pustahan. So, what he did, yun nga po, after 3 months, sinabi niya talaga na mas magandang wala akong glasses kasi we really did the experiment. At ako, ang saya-saya ko. And why are you wearing your eyeglasses now? Ito po is depensa na lang. Alikabok, Sa alikabok. mga matutulis na bagay, and especially sa field of work po kasi kahit saan tayo napupunta, kahit saan ako, kumbaga pumupunta, minsan mabato, maalikabok, mga ganun. So, I am wearing glasses. Pero pag nasa bahay ako, okay lang. Wala na. Yeah. Okay. Pero sa sunlight, hindi naman affected? Actually, yun din yung difference because of the wearing of glasses na may correction siguro. Yung ilaw ng sasakyan kapag kagabi DJ-chin, ang sakit sa mata. Okay. And then, pag masyadong mainit o maalinsangan din, ang sakit din sa mata. So, what I did is, kina-cover ko, ginaganon ko na lang sa hand ko. Or whatever. Even the normal eyes naman talaga, masakit naman talaga kung tititigan mo yung So mga, hindi lang pala diba? ako. Oo, hindi lang sa'yo. Masakit din talaga. Oo, kahit na basta sunlight talagang masakit. And then, ganun din sa mga bagong vehicles ngayon May mga vehicles ngayon na yung ilaw nila talagang sobrang sakit sa mata. So, yun yung, kumbaga parang siguro, iba-iba, kumbaga yun yung naging reaction siguro ng pagsuot ng glasses, but I'm not blaming anybody po, kasi pero dapat aware din yung mga nagha-high beam na, 'di ba? Kasi ayun, high beam pala yung tawag doon. Yun. Yun. Tama ba? Tama bang ko? Okay, high beam na yun. Okay, anyway, so talking about inborn and then ilang magkakapatid ba kayo? 3 po kami. Ikaw lang yung may ganyan? Yes po, thankful po ako na ako lang. Okay. So, wala bang nasabi yung nanay mo na kaya hindi na-develop totally yung vision mo, yung eyes mo? Kasi tinangka bang ipalaglag? Or siguro po yung factor ininuman ba ng mga gamot? Or whatsoever? Siguro po yung factor dun is, una is the nutrition, and pangalawa yung malayong health facility. Kasi I was born in Sultanaga de Mapuro in Lanao del Norte. Without any vitamins and all? Wala pong ganun talaga. So, hindi din whatever are the food available, yun po yung kinokonsume ng mama ko. And another is, both sides, sa side ng father at mother ko, mayroong case talaga
So Yeah. parang genetic siya. Yeah, somewhat din po siguro genetics. Oh. Pero the good thing is I got the good qualities naman on both sides. Well, so ganun po siya. Well, it's very obvious the way you talk. Okay, Thank anyway. you. Ito yung sa akin question lang. Yung with from grade 2 years old and then nag-18 ka, then you're still studying. Meron ka rin bang naranasan na mga pambubuli? Tulad ng mga letter senders ko din na may mga kapansanan kasi puro nilalait sila, binubuli dahil sa kanilang kapansanan. Ikaw ba nakaranas din ng ganun? Yes, ma'am. Hindi po ako excused doon. Ito siguro yung ilan sa mga experiences ko lang, ma'am, na very strong yung impact sa akin. Una, delayed ako pumasok ng elementary. Alright. Kasi yung side ng father ko kasi is in Bohol. So, nasa Clarin. So, yung school malapit sa bahay. Okay, good for you. Yeah, that's something good. And hinahatid ako na tito ko from time to time before. Yung nangyari is, grade 1 na ho ako, pero binalik ho ako sa kindergarten. Kasi, hinihila ko po yung upuan ko papalapit sa board. Oh, Yeah, so, I see. So, I nearsighted, parang ganun. I just stayed in the class for like almost a month. And then, na-demote ako, nilipat ho ako sa kindergarten. Yeah, because of that, yung sinasabi niya is, I cannot read. Literally po, honestly, I cannot really read kasi ang layo ng board. But then, mismo yung pinsan ko yung nag-defend sa akin na, no, hindi, kasabay namin siya. Alam niya rin yung ginagawa namin. Marunong din siya magsulat. But then, it's really the decision of the teacher. So, na-demote ka pa sa kinder. Na-demote sa kinder. So, Okay. And then after that, I stopped for 1 year kasi sabi ko, parang wala ata akong pag-asa. And then 2001, when we transferred here in Jensen, kasi si Papa is a retired army. Okay. So, nasa bomb squad siya before. So, obligado dalhin yung pamilya para magpa-assign na rin siya dito. Talaga, no? Opo. So, we stayed at JTF. And for my 4 years of elementary, nag-aral ako sa Bula Christian School. And my inspiration because it's a Christian school and may konting asaran, pambubuli, ganun. But at least na feel ko yung care ng mga teachers ko. Okay. Tinatanong nila ako, kaya pa ng mata mo, kaya mo isulat. Tinatanong nila kung kaya ko o hindi. And fearful nga sila habang nagsusulat ako kasi I'm using pen and then malapit sa mata. Baka daw matusok sa mata ko yung pen. So, yun talaga yung worries. Yung instruction talaga, kasi nag-share kami ng table sa isang table merong 5 to 6 na students. So, sinasabi talaga ng teacher, huwag kayong malikot kapag may nagsusulat. That's the instruction. And happy naman ako na I am not exempted to the rules of the institution. So, sabi ko, okay, I'm living a normal life. And then, dinare ko to study in a public school. Nung nakalipat na kami sa Sinawal, so yung pinakamalapit na school is New Society Elementary School. Doon naman for grade 5 and grade 6, tinry ko na mag-live talaga normally, though not totally normal. Naging part ako ng drum and lyre. So Sumali parang ako sa you're iba't ibang acting as contest. normal talaga as they are. Kasi gusto ko kasi ito yung mga bagay na nire-restrict ng BCS sa akin before. So sabi ko, gusto ko i-try ito. Kasi yung iba nilalagay sa mga special schools, di ba? Yes, With persons with disabilities. Yeah. Pero ikaw, tinry mo talaga makipag-mingle with normal. Opo. So kinumpare ko talaga yung environment ng private school at public school. For me, just to get the experience. So, though mas mahirap, but then Pero hindi ka nawala ng pag-asa, no? Yeah. As in, parang iba ako sa kanila, kaya parang ina-alienate mo na lang sarili mo from others. Pero ikaw, talagang sinubukan mo, hindi ka nawala ng determination yun siguro yung may isang factor din po yung sabihin na nating inggit. Kasi niinggit ako sa mga tito ko, ang dami lang friends. Tapos ikaw? Ako, yung friends ko nasa BCS, magkakalayo bahay namin. So, sabi ko, sige, gusto ko mag-try ng public school para friends ko rin yung neighborhood namin. So, ganun. So, I tried until high school. Kaso may isang teacher na umiyak. Kasi, hindi niya gusto nasa first section na ako nung high school ako So, umiyak siya kasi parang hinihila daw ako pababa ng mga classmates ko before. So,
So, umiyak talaga siya. And sinasabi niya na, the school really cannot provide the facility and the attention you need. So, in-encourage niya yung mama ko to transfer me to General Santos City SPED. I see. So, lumipat ako ng SPED. It's So, dito ka na lumaki. second semester nung second year high school ako. Okay. And from then, I was introduced to Resources for the Blind. And then, mas naging active ako sa community service. Kasi ina-appoint ako ng barangay. Ikaw na lang mag-president kasi ganito, ganyan. May kaya kang gawin. So, dun, nagsimula lahat. And then, yung service sa church, yung acceptance sa mga tao sa community. Which others cannot do. Na may walang kapansanan. Pero ikaw yung may capacity na gawin ang mga bagay na yun. Despite your disability, di ba? So, that's a good thing, na para ma-encourage din yung mga akala nila, wala na silang pag-asa dahil wala, limited na. Wala na tong organ na to, wala na tong ability na to. Yun po yung stigma na gusto kong i-break. So, college dropout din po ako. Kasi nagka-problema ako with my previous school because of my vision problem then. Okay. So, I quit schooling and then I transferred to another one and then napasok din ako sa broadcast, which hindi ko rin expect na, wow, mapapasok ko rin pala to. And actually, I saw you one time in a certain radio station then. Nag-guest ka. But you're not regular there. You're not, naging regular po ako in some stations. So, I've been in broadcast for since 2016 po until now. Okay, so as part-time or what? Full-time din? Yung iba po part-time, yung iba full-time. I see. So, pero as of now, wala kang affiliation sa radio? Nagra-write ng news, nagre-report. Okay. So, you're still doing that pala. Yeah, kasi po, hinahanap po ng katawan. Kasi yun po yung naging comfort ko when I quitted schooling. Yun po yung naging comfort ko. When a door of a station, an FM station opened for me. And out of the 12 candidates, ako po yung natira after a year. So parang, wow, accomplishment ito. And then, the next year, I transferred to another station kasi I was endorsed there. Doon naman po nagsimula yung journey ko in news writing. So, habang nag-aaral ako sa RMMC, I was taking education. Nagba-broadcast din ako sa isang AM. So, that's part-time. And the last job I have before transferring to the local government, nag-TV po ako. I see. So, ganun po yung journey. Okay. Yeah, so, nag-TV po ako for almost a year din. Isusumahin ko yung mga So, TV how works old are you? How young are you? Tatanong si Jean Grey. I'm 30. You're 30 already? Yes, ma'am. Ala, wala sa mukha niya. 30 siya, di ba? Thank you. Jean Grey, how young he is, ma'am. May ganyan. This 30 years old na siya. Kasi, basing on his experiences, for how many years in broadcast and all, and so, he's already 30. Okay. At sa 30 years na yan, parang nakikita naman natin you have a notable achievements in life. Ayan. So, parang ito siya ang magiging example and inspiration sa lahat ng younger generations na may mga disabilities na hindi po hadlang yung kapansanan natin para gawin yung mga bagay na gusto nating gawin. Kasi maraming mga sikat nga dyan na mga wala ng paa, wala ng kamay, pero nagbabasketball, nagsa-sports, diba? At they excel in that field. Parang ganun. So, it's the matter of, it's a matter of your state of mind. Parang yung mindset mo, kaya ko to, dahil inborn ito, gagawin ko kung anong kayang gawin na kahit wala to. Diba? Parang, hello, sandali. Ikaw nga, kumpleto mga kamay mo, kumpleto ang vision mo, pero saan ka ngayon? Hindi mo pinakinabangan ng tama yung senses na binigay ni God. Diba? Tapos yung etong may mga kapansanan, naghahanap ng ways, paraan para makagawa man lang sila ng bagay na may masabi silang
may silbi naman sila sa mundo. Pero ito na gagawa nila without even asking God, without even blaming God na bakit ako pinanganak ng ganito. Diba? Okay, so stop blaming God, kung may kapansanan kayo sa mga nakikinig ngayon or nag-view ngayon sa live stream natin. Okay, so make use of our, faculties, yung mga complete faculties ng katawan natin. Kasi ito nga, mahiya naman kayo kay Leo Martin. Si Ma'am naman. Oo. 30 but his face is only 13. Oh, Ay, my God. Ay, Grabe. nasabi niyo po yan. Kasi, I 13 talaga. I got this funny experience actually, ma'am. Di ba sa education Taga saan ka course, daw? Excuse me lang. Sinawal po. Sinawal. Jefferlin. Hala, Okay. hahanapin ako. Ang dami nang I got this experience po kasi during field study kasi requirement po siya sa education program. So, napagkamalan nga po akong isa sa mga estudyante. Kasi naman, parang yung parang maliit na high school boy. Yeah, Parang ganun yun. Mas malala po yun, grade 6. parang grade 6 yun, parang napagkamalan ka pa. Grade 6, opo. Okay. And then, siguro po ma'am, one of the things siguro kung bakit maingay ako sa society, sa community natin. Kasi I really personally desire to make this city a livable, a friendly, and a welcoming one for the persons with disability. Yun po A talaga yung dream non-discriminating ko. society. Yes po, ma'am. Diba? That is the reason why I quit to my previous company. Kasi nung in-offer sa akin to, you'll work with PDAO. So sabi ko, okay, so could be, eto na yung calling. Kasi inantay ko siya for how many years. But then, binigay siya sa akin 2022. So sabi ko, sige, eto na siguro. Kaya, nagpaalam ako dun sa former station ko. Though, hindi ako gaano nagtagal talaga sa kanila. But then, I enjoyed the company. Kasi nga, yung inisip ko is yung timbang ng contribution ko sa society whenever I work there. And contribution sa society whenever I work sa government. So, mas direct yung services ko for the PWDs, yung plans, yung programs, and then, kumbaga nagiging member ka ng game changer team, parang ganun. And that's also the reason why na, I don't know, kung kailan kaya ako bibitaw sa Youth Development Council natin. So, I'm the only PWD member there. But, the reason why I'm staying, kahit na ako lang yung PWD, is una, who will speak for us? Yeah, and that's right. Yun nga yung binubuo, and I'm really glad na yung administration ni former SK Federation President Demdam and currently with Honorable Polistico, sinasabi talaga nila na, sir, what can we do? Paano natin maisasama yung PWDs sa programs ng SK? Sabi ko, then, let's have a consultation. We have the office, and then, you have me, you can consult me anytime. You need NGOs, we also have links. So sabi ko, andito na yung resources. All we have to do is just to maximize And these thinking things. that you haven't graduated even in college. Yes, ma'am. Okay, you don't have any bachelor's degree. Pero nandyan ka at nakakatulong ka sa community, Yeah. 'di ba? Sa ngayon po, ma'am, yung first course ko kasi is different. So, etong education, natapos ko siya. And Natapos mo yung education. Yeah, and okay. I also passed last year. Wow, congratulations. Yan po yung mga blessings doon. Di ba nga? Kasi pag may faith ka talaga sa sarili mong kakayahan, may determination ka, kayang-kaya talagang gawin. Yes. Actually, meron akong mga letter senders din before sa previous station sa, sa ABS-CBN, sa MOR. Naging letter senders ko sila. As in, best letter sender ko siya actually, taga Sorala. Mga 12 years old lang siya nagkaroon ng meningitis. So, ang naging effect ng meningitis sa kanya ay hindi na siya makapagsalita. Naka-open lagi yung bibig niya. Tapos, maglakad siya parang stick na siya na pagaganyan-ganyan, pagewang-gewang. Tapos ang papayat na ng mga bones niya, yung mga arms niya, legs. So hindi siya nakakapag tuwid maglakad. And then laging naka-open ng iba talaga, as in totally disabled from head to foot. But look at him right now, dahil umuunlad siya, ang dami niyang ginagawang mga meter box, mga ganito, ganyan. Very talented. Si Junel na, ma'am, tama ka, Jean. Si Junel, I'm talking about Junel.
Kasi Junel Condag, and then he has his store, he has although nawala na yung nanay niya, na-meet pa namin kasi sinundo namin dun sa Surala para lang sa claiming of his awards kasi dun kami sa Santo Niño nag-claiming ng award sa Signatures Place. Okay, tapos ang dami niyang nagagawa sa buhay. And he's also 30 plus right now. Pero buhay na buhay siya at punong-puno ng pag-asa. And nagdo-drawing din siya. Oo, ang dami niyang ginagawa sa buhay at napapakinabangan niya yung talent niyang binigay ni God sa kanya. Hindi niya tinamaran, hindi niya pinabayaan, hindi develop niya despite of his disability. Yun, so maganda yun. At may mga taong katulad ninyo na talagang hindi puro iiyak na lang, sisisihin ng buong mundo, at dahil may kapansanan, isisirain ng buhay. Ayan. I actually have also, I remember Dreamy also. Letter sender ko din siya. Hindi din siya nakakapagbasa talaga na as in basa na normal na ano. Kasi yung inborn din yung mga mata niya. And very blurred, very talaga yung vision. Tapos talagang ilalapit niya pa yung ano para makita niya lang. Yes, ganun tapos, din po ako magbasa. Ilalapit niya mismo yung books ba or cellphone para mabasa lang. Yes, okay, yung ganun yun siya. Tapos meron akong certain nakinig, listener na si Ma'am Helen, may-ari ng Santo Niño Signature Place that time. At narinig niya yung kwento ni Dreamy, and then nagbigay siya ng pang-sponsor na ipa-try ipa-LASIK yung kanyang mata. So, talagang from being a listener, naging friend ko siya dahil sinamahan ko pa siya sa Davao para ipa-consult sa optometrist and all the LASIK and all ganyan. So pero yun nga lang kasi wala na talagang chance na mag-improve yung eyes niya after that check-up dahil inborn na talaga kasi siya. But hindi siya nawala ng pag-asa, nabuhayan siya after writing sa programa. Madami siyang nag-gather na friends, and then may asawa na siya, and ang asawa niya is educator. Ninang pa talaga ako ng kanyang anak. Oo, di ba? Oo, di ba? And she is living a happy life now with her husband and kid. Ayan. So kayo din, mga kamags, yung mga nagsusulat sa akin na may kapansanan na akala, hanggang doon na lang ang buhay nila, walang papatol sa kanila, walang magkaka-interest sa kanila kasi may kapansanan sila, hindi po yun. Marami tayong nakikitang kahit bulag, di ba may pianist dun sa Polomolok noon, pianist sa church, pero nag-aasawa din siya. Yes po. Oo, kilala mo ba? Bulag din siya Sa dami po actually, hindi ko kilala lahat. Diba? So marami tayong nalalaman na, kaya wag kayong mawala ng pag-asa. And talking about, nagkagusto mo yung asawa, ikaw ba, may willingness to settle down as well, or may girlfriend? Nag-aantay pa po. Nag-aantay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pag-asa pa din ang mga inaano. Sa ngayon, ipon muna ako. Okay. And you're much able naman kesa sa mga normal persons Okay, look at you, diba? Okay. Shoutout daw muna sa Salimama, Datal, Angas. God bless. Anyundo, Binaton. Hello po sa inyong lahat. Ako malabo na mata ko. Need na ba na ako og eyeglasses or di na lang ko magtanaw na masaya na siya sa iba? Ay, may hugot si Jean. Naku, kailangan mo na magpa-check up sa optometrist. No? Okay. Iba naman yung nakikita mo. Wag mo nang tingnan yung mga may kasama ng iba para hindi maanghang sa mata. Okay. Anyway, and I guess marami ka pang gustong i-share, but of course we're always welcome to listen. But we will take a break dahil it's 1:59, a minute more to go. Mag-aalas 2 na. At sa pagbabalik po natin, sisingit na lang natin yung mga konting experiences mo, but we will talk about the Braille system now. Yes, you have your example. Dala ko yung tawag natin is Braille Kit. Braille Kit. Papakita po namin sa inyo yung Braille Kit. So kung hindi nyo ma-imagine, ano ba yung mga Braille Kit na yan na dala-dala nila para by just touching, di ba? Yes, just by touching those dots, di ba? May dots yon. And then we will talk about that. Paano sila
parang ang hirap It takes a talent as well para maka-learn na makabasa by touching the dots, di ba? And then makakabasa ka na? Parang, paano yun? Okay, we will find out. Sa pagbabalik po ng kasama natin ng special guest, Mr. Leo Martin Celian, in commemoration of the World Braille System 2024. Right here sa 95.9 Max News FM, General Santos City. At kahit hindi Pasko, kahit hindi na Pasko, Pasko pa din. January 6 is Three Kings, diba? So, I'm gonna give you this Christmas song pa rin ni Renz Verano. We'll be right back. Hang on for the second hour. And we're back. And it's 2:08. Welcome to the second hour ng ating programang Dear Max FM. Talk to the Max with our special guest, Leo Martin Celian, in commemoration of the Braille System, World Braille System Day. Okay. Anyway, may mga questions kaya yung ating mga listeners natin. Andyan, May palang kahimpero, happy listening sa work niya. Ayan, May, long time no here. And then, pakitaas daw niyan, si Anyun Dubinaton sa Limama, Datal, Angas, God bless you. Jong De La Rosa, happy new year. Well, congratulations, sabi ni Ellen Nuyad, para sa'yo, Leo Martin. Ayan, and nakaka-proud ka daw. Ayan. Gilly Lumotos, bravo pa, shoutout mom, watching from P3 Bawani, Mawab, Davao de Oro. Ayan, marami tayong mga listeners ngayon and viewers kasi live na live tayo sa ating FB page. So sa mga nasa radyo lang, baka gusto nyong bisitahin ang ating page. Follow us, 95.9 Max News FM Jensen, and then makikita nyo po mismo si ating letter sender na si Leo Martin. Nakaka-proud po ng ganyan, ma'am, kaya God bless her. Jefferlyn, ayan. Okay, and then Arlene was this one. Arlene Agaw. Shout out watching from Pasay, Manila. Greet na akong bana, Narian Tok og ako ang mga anak, Ariana, Ala, kana lang DJ. Happy New Year po sa inyo. So you're in Pasay right now. Arlene Agaw. Ayan, malapit lang ang Okada dyan, diba? Sa Pasay. Maria Gracie, ma'am, absent sa Coron. Pero nag-andyan ka, nagparamdam ka naman. Hello sa kay Angelica Mayneri from 3rd Road, Kalumpang. Thank you so much and for listening and for watching as well. Ayan, Angelica. And meron pa ba akong na-missed out sa taas? Jomar Nailing Dagal, mukhang first time to. Shout out from watching from Paco, Manila. Paco, Manila. Greet ko lang mga kamag-anak ko dyan sa Barangay Lambangan, Tiboli, South Cotabato. Oy, hello po, Jomar. Paki-share mo na to, like and share. Ang ating mga hashtag po, syempre 150 pesos pa rin. Ang hashtag po ay magagaling mismo sa kwento ni Leo Martin. Okay? To win that 150 pesos instant GCash or instant load. Leviniera Fulache, you're there present. Escolano P. Michelle, late na daw siya pero sige, at least present ka. Melvi Zamora, you're there. Okay, sige. And let's have our guest back. Okay, unsay question, DJs? Hindi. Siyempre, kung ano ang hashtag of the day sa Talk to the Max natin this time. Okay, so kung ano ang clue, magbibigay tayo ng clue, 3 salita, Tagalog. Okay? Gusto nyo English? Ay, English na lang natin, English. Okay. Okay, English, 3 words, English. Okay, English, 3 words ang ating hashtag for 150 pesos. So, bali 50 per word. Okay? Sige. So, meron pang certificate from Mama Nonsky Salon. And then, meron pang voucher worth 200. So, ayun. Makukuha nyo yan kung pakikinggan nyo na maigi yung ating guest. Kung ano ang magiging hashtag of the day. 3 words, English. Ayan na. Sagutin nyo na. Anyway, the 2 p.m. 3D Lotto draw. The winning numbers are, as of today, January 4, it's 8, 6, 6,
866. Okay, congratulations kung tumama kayo. Tao na, ma'am. Ang clue, ayaw ko magsabi. Dito may magkuha og answer sa guest nato ganina, ma'am. Oo, kung anong pinag-uusapan namin dito, ano yung mga sinabi niya, basta dun lang matatagpuan. Wala nang iba. Okay, yung mga na-mention yung words, o kaya nang sa akin, or kaya, basta yung pinag-uusapan namin. Okay, and let's have, may sumagot na agad, Leo Martin Celian. Yung hashtag niya. Kinopia. Kinopia ang pangalan. Okay, meron pang Braille system topic. Sabi Cindy. Bahala na nga kayo. Basta wag lang kayong lumagpas ng 10. Okay, anyway, sige, balik tayo. Eto na. Dahil na nakilala ka namin dun sa pag-share mo. Kasi talk to the max nga, walang limit. Ayan, bahala kung anong sasabihin, anong pag-uusapan. Actually, talking of disability, persons with disability, our Max John Terence here sa ating usapang pangkalusugan na bago namin kasama dito sa Max is also one of you. One of the persons with disability kasi but hindi kapansanan sa physical na kaanyuan kundi psychologically, mentally he is suffering from this severe depression. Okay, so but he is with us now and recovering. Okay, and giving himself a chance na maka-recover, fully recover. Okay, but this time, okay, naku, ano yung spelling mo, Jean? Bakit Braille system yan? Okay, Braille system yung nakalagay. Okay, anyway, sige. It's all yours now. Balik tayo kay Leo Martin. Ayan, go ahead. At ano nga ba itong Braille system? And then, show it to them kung ano ang itsura ng Braille kit na yan na ginagamit ng mga blinds at even deaf, diba? Yung mga bingi, makakapagsalita at makakapagsulat, makakapagbasa dahil doon sa gamit ng Braille, diba? Okay, sige. Paano ba? Sige, go ahead. Sige po, let's go to the history of Braille. A very short history? Okay, go ahead. It has been since 1829. The system has been used by Louis Braille. Yeah. So, the one who discovered it. Siya yung gumawa talaga ng system. Invent. And later on, namatay siya ng 1852, hindi pa gaanong na-appreciate ng mundo yung kanyang contribution. Okay. But today, approximately 85 Braille systems exist worldwide. 85. So, nakadepende po kasi siya sa alphabet na ginagamit ng isang nationality or isang language. So, halimbawa, though sa basic Braille system ng Pilipinas o ng Filipino Braille system, nakapattern siya sa basic Braille system din ng US. Okay. Pero dun sa advanced na... Kasi English alphabet naman. Yes po. Oo. Pero dun po sa advanced na Brailling na ginagamit natin, magkaiba na po yung Filipino Braille system and English Braille system. Okay. Pero dun sa basic, pareho lang yung alphabet. It's just that meron tayong NY at saka NG. Yeah. So, yun yung difference. But then, the punctuation marks, it's all the same. Pero included pa rin yan sa Braille. Yeah. Yung mga NY, NG, yes mga po, ganyan. Opo. Meron po tayong mga signs for that. Tapos, sa Braille system po kasi, meron tayong special symbol for capital letter sign. Okay. And, so, parang keyboard lang. Yeah, parang keyboard. Oo. So, para po siyang may command na pag dalawang .6, ibig sabihin, caps lock lahat yung word na yon. Or pag isa lang, the first letter only is capitalized. And then, pwede mo mapakita sige. sa screen para makita Sige, sa live stream. Una, I-demonstrate mo. yung Papakita, ginagamit, show mo lang. Yes, DJ Okay. Shin. Yung ginagamit natin is the stylus. Stylus. Ito yung ginagamit Okay. natin na pantusok. Okay. Pang-emboss dun sa papel na gagamitin Yung natin. 1829, when Louis Braille invented that, may stylus na? Wala pa po. Wala pa. So, Gumagamit po ngayon siya lang ng mga na-upgrade resources. lang yan ng... Yeah. Okay. Ito, product na po ito ng innovation. Yeah. Opo. Kasi yung stylus sa cellphone, ganyan din diba? Opo. Okay, so may stylus din yung Braille. And then Social. The old stylus is used for crafting eh. Oo, diba So, nga? ito, Oo. parang ito, crafting. Pero yung sa Braille, ginagamit natin siya for dotting. Yung tawag. Okay, but we call that one a stylus pa din. Yes po, stylus pa Okay. rin po siya. Pero kung specific, So, it's parang Braille pang-pin lang yun. stylus. Yeah. Panaksak. Okay. And, anyway, so, ayan, pakita mo na lang. This one is the Braille slate. Yung tinatawag natin. Braille slate. Aha. So, Okay. itong dala ko ngayon is intermediate slate na ito. Mhm. So, pang maramihang sulat na ito. Iba yung slate na gamit ng mga
kindergarten natin na learners and at the same time sa earlier years ng elementary. So ito, Pwede pakita mo back to back. ayan. Kasi plain lang ba yung likod? Ayan. Parang laptop lang siya sa likod kung titingnan. Parang laptop. Parang plastic lang na. Dito po yung manufacturer sa likod eh. Ayan. Pero okay. mabubuksan natin siya kasi para siyang notebook. Ito po yung laman niya sa loob. Ayun. Ayan. Okay. Sorry. So, O nakikita pag baka makita ng iba, baka akala nila plastic lang na galing lang sa computer na parang parang sira lang at tapos Yeah. tatapon. So it's just a braille slate. Yeah, braille Oo. slate. So yung Okay. purpose, etong mga butas na rectangular na ito, they represent a braille cell na tinatawag or Okay. cell. So yung isang cell, yun yung nagre-represent ng isang symbol or sign na may Ayun. equivalent dun sa printed materials na nakikita natin. While sa loob ng isang cell, meron siyang 6 na dots. Ito yung nakikita nating dots. So, 6 Ang po siya. liliit. May mga patterns po siya, DJ Chin. Ginagawa. Where is the dot? Para nakikita ko, Eto hindi pa. siya dots. Ayan, yung 6 po. Yeah, oo, dots nga naman. Okay. So, dots po yung tawag namin Maliliit dyan. na dots. Yeah, so Okay. each cell merong 6 dots and the combination of dots represents a sign. So Not an alphabet, but a sign? parang equivalent po siya ng alphabet po Okay. natin. Yeah. Okay. So sa braille system kasi instead of using the ability to see, we're using tactile or the ability to feel. Okay. Yeah, kasi nga sa braille system is we no longer use the eyes but we are using the ability to sense ng ating mga fingers. Kaya, sa tactile. Parang ganyan. Tactile po siya. Okay. So, paano ba? Yeah, Ang eto. hirap naman yata. Parang susurrender yata ako. Parang, ano ba to? Hindi ko. Ano pa lang po ito? Step 1. Parang ang hirap naman yan. So, Okay, since- pero kung determinado ka, matututo ka talaga, no? Sa case ko, DJ Chin, I learned the signs 2 hours and then I started writing. Talaga with that, Yeah. with the use of braille lang? Opo. Talaga ba? 2 hours, meron po siya kasi siyang sariling symbol for alphabets. Memorize ko muna yung alphabet niya na naka-braille. And then I started writing. So, Paano ba? Halika nga. sige pa. Dito ka. Pakita ko sa inyo. And then the last one, yung sige. last na member ng braille kit natin is supposedly the braille paper. Pero Okay. since wala tayong braille paper talaga, we'll be using bond paper muna. Bond paper, okay. Pero So, the may result difference would pa be lang the same. braille paper sa bond mas, paper. Mas matagal po mabura yung sa braille paper compared to sa bond paper. Okay. Opo. So dyan ka din mismo magsusulat? Yes, ma'am. Ay, talaga? So, ito, Okay. nakikita po ba siya? Ayan, Oo. so, i-insert po sige, natin. focus muna ha. Ayan, Ayan, okay. i-insert natin yung Bond papel paper, dito sa dyan gitna. okay. And then, meron naman siyang sariling clip Aha. na bubutasan niya rin yung papel para hindi dumulas. Okay. Okay, so, ngayon, ano bang gusto niyong isulat natin, DJ G? By the use of pen or stylus? By the use of style, braille na. Braille na talaga. Sige, Okay. Max FM na lang. Max Sige. FM. So, let Okay, me write sige Max nga. FM. Okay, Teka so- lang, hindi ma-focus, hindi makita yung hindi makita. yung kamay mo. Okay, paano Hindi ba? makikita, sandali. Ayan, teka lang. Sige. Iangat mo lang siya konti, siguro. angat ko siyang konti. Pwede kaya adjust natin yung upuan niya. Yan na pa yung pinakataas niya, James. Okay. Alright. Dito ka, tabi ka sa akin. Sige, Dali, tabi halika. ako sa inyo. Okay, sige. Tayo ka lang saglit, ha? Okay, tapos papakita natin. O kailangan mong umupo talaga? Okay, sige. Halika. Dito tayo. Alright. Ayan. Para makita talaga. Gusto ko ding makita kasi talaga. Ayan. Alright. So, eto po yung slate. Ayan. In-insert yung bond paper na supposed to be is a braille braille paper na mabibili din naman siguro sa Yes po, meron po talagang nagdi-distribute lang ng braille paper. Okay, yan. Ang microphone natin, i-move din natin siguro ang microphone. Okay, sige. Ayan. Alright. Sa Philippines po, yung nakakapag-distribute lang ng braille paper natin ay yung Resources for the Blind talaga. Okay. Meron po kasi silang mga links internationally. Alright. Doon sa Alapit mga natin. doon po sa mga manufacturers nitong mga gamit na to, the stylus, the slates, and even the braille paper. So, ito po, ini-export po ito sa atin. Wala pa po tayong manufacturers. Pero available na to sa mga bookstore? Hindi rin po. Yung braille wala paper sa po is school. not available sa mga school supplies. Alright. Yeah. So, Okay. yung nagsusupply lang po talaga ng braille paper is the Resources for the Blind Incorporated. So, yung mga SPED centers ho natin, nakalink din ho sila doon. Alright. So, eto, saan mo pinurchase? Ito po, hiniram ko sa General Santos City SPED. Sa SPED. Yeah. Okay. Kasi So, mga gamit you don't ko have any personal
Braille? Pinamigay ko na po after graduating. Ay, pero hindi mo na kailangan pala. Kasi marunong ka na Nakakabasa pa naman magsulat. ako ng print. So, sa akin nakakabasa naman, ng may print. nakikita akong mga gustong matuto ng Braille. Oo. Tinuturoan ko ng Braille pero wala silang gamit. So, mawawala pa rin yung learning. Oo. So, yung ginawa ko, binigay ko na lang yung slate and stylus ko and then you use it for learning. So, natuto yun. naman. Natututo naman po sila pag Kasi di ba binabalikan si ko. Helen Keller ang nagturo din naman sa kanya, yung blind din niya na teacher. Blind din niya na teacher. Si forgot Sullivan? Yeah, Sullivan. Sullivan. Si Anne Sullivan. Yeah, yung teacher niya. Yes po. Yun yung nagturo sa kanya. So, natuto siya. Mhm. Pero, by the by the looks of it, parang hindi talaga ako matututo. Parang po siyang lalaro, ano? Okay, Pero- kasi 'di ba yung mga bingi din, hindi siya makakapagsalita, hindi makakapagbasa, and they will not learn the alphabets kasi wala silang naririnig na pag-uusap, pero dito sa Braille pwede din silang gumamit. May mga methods din po na tinuturo sa mga deaf natin on how they will write. So, Okay. yung ginagamit po nila, if they are visually able, ginagamit din nila yung the same alphabet na ginagamit natin. So, demonstrate mo nga. Sige So, po. paano Susulat Max ako. FM dyan? Sige pa, susulat Okay, ko po sige. muna. Alright. So, Hindi na makikita, no? Hindi na makikita. Ay, hirap. Sige, ganito. Sige, ito. Harap ka dito sa kanila. Iharap mo sa kanila. Sige. Ayan, ganyan na lang. Okay. Okay. Saan? Wait lang. Nahihirapan ako. Ayan. Ayan. So, binubutasan ko po siya isa-isa. And then, A. And then, Bubutasan! ayan po, dinadot ko po siya. Sandali I-video ko nga, saglit, Sige. para makita ko ulit yan. Kung paano mo ginagawa. Ayan, sige. Alright, sige. Ayan. Sige, paano siya? Sige, ulitin ko na lang yung Dot. pagsusulat ng Max FM. Saan mo So, binubutasan? Dito po mismo sa cell. Okay. Kasi po, nararamdaman niyo po yung corners. So, bakit dalawang butas ang nilagay mo sa per cell? May mga naka-pattern po siya. Ah. If you would search to Google po, meron po siyang makikitang pattern. Ayun! Kaya pala yung makikita natin sometimes sa may paper na may na may mga butas-butas ang ganyan sa likod. Ayan, di ba? That's for the purposes of reading yung mga Yes. maka-assist sa blinds. Kasi di ba may mga forms tayo na may nakikita tayo mga ganito. Ayan. Para sa mga pala yun, mabasa din nila. Madalas po natin siya makita kung dito sa Philippine setting, mama, no? Sa mga elevators. So, yung Okay. elevator natin sa Sangguniang Panlungsod, for example, dun sa button, may nababasa po tayo naka-braille para po yun sa mga braille users ng elevator. Ayun. Oo nga. 'Di ba? Okay, pero paano mo so, ang letter M ay ilang dots? Sige po, gagawa na lang po ako ng alphabet. Wait lang po, Okay. Gawa po kayo ng alphabet. Pero Okay. sa Google po, we can search actually. Okay. Sa mga bagong bukas lang po ng kanilang mga radyo, kaya sa nakatutok sa live stream, pinag-uusapan, pinagkakaguluhan po namin. Ang yung etong how to read through using this Braille. Okay? So, kasi in commemoration of the World Braille Day, ayan, kaya eto po, at sinusubukan natin, the very first na pag-uusapan over the radio is this one. And then, he's doing some alphabet. Ayan, paano gagawin? Okay, so you have to memorize the alphabets. Kung Yes ilang po. dots. Na-memorize, may pattern po siya. Okay. So, bago pala maka-use ng slate na yan, so you have to familiarize first. Yeah. For example, letter A. Ilang dots yun? Dot 1. Dot 1. So, isang dot lang po siya. So, dalawa ang dots ng B. Yes po. C, tatlo. Dalawa pa rin po. Pero iba yung Paano pattern. ma-identify? Iba. May patterns pa. Ang hirap naman yun. Okay. I'm using pen. Ano yan? Hashtag pala ni Priscilla. World Braille Day, Cindy. In normal life, Jefferlyn, colorblind person, Jean Grey. May mga hashtag na sila eh. Okay, pero ayan. Natin, i-video natin. Okay, so, makikita ko nga, napapansin ko nga yung sometimes sa mga forms, may mga dot, mga butas-butas. What for? So, yun na yun. Yung Ito po ignorance yun. natin, na we know. Okay.
Okay na yan. Tama na yan. Sige. Nahirapan ka tuloy. Pinahirapan. Okay, Letter Q sige. tayo. Alright, sige. And, well, this is again, Leo Martin Celian and doing the Braille. Alright, para makabasa yung mga hindi nakakita. First po Alright. dito na line is A hanggang J po, yung first line. So, eto yon. So, we A to have J. one dot, letter A po yan. Okay, Dot so at one. least aware kayo. Dot 1, ang tawag niyan, dot Yeah. 1, ganyan. Ganun po namin siya Dot dinidictate. 2. So, papababa, yung dots, 2 Ah, dots, that's B. Yung ayos po niya is dot 1, dot 2, dot 3, dot 4, dot 5, dot 6. Ah, okay. So yung A po is andito lang. Okay, Meron po so ata may akong- pattern nga talaga siya. So, parang ang dot B, dot 2, ang letter B is dot 1, 2. dot 1, 2. Okay. So, 1, 2. Ayan, pababa. Pero ang siyang difference niya, 2 dots din, pero Yung ano letter naman? C is dot 1, 4. Oh, dot 1, 4. 3, 4, 5, 6. Parang pa ganun po siya. Oh, di ba nga? Nakakalito. Oh, di ba? Napansin niyo yan? So, Parang yung ang first- cute tingnan, yung no? first 10 letters po ng alphabet, yun din po yung nagre-represent ng numbers natin. From 1 to 0. J is the 0. A is 1. 1, 2, A, B, C, D. Tatlong dots yung C, D. Yung D. Okay, pero parang from the C, 1, 4, 5 pababa. So, parang combination of B and C, pero sa kabila yung ang letter D. Yung Diba? combination po ng B and C is yung letter F. Letter F naman na, oo. Ay, pero, D, E, F. Pero tatlo lang eh, no? Sa Tatlo po letter yung F. D. Ay, then yung F. Magkabaliktaran po sila. Okay, so, B and I magkabaliktaran din. ayun. Okay. F, G, 4 dots. Yes, 4 dots. Okay, That's parang 1, square 2, lang siya. 4, Letter 5. G. So, at least may alam naman tayo kahit konti, no? Ayan. Okay. So, you can even talk verbally with this, di ba? Pag after learning the Braille. Sa case po ng Resources for the Blind, ma'am, kapag may mga events po doon, believe it or not, the hosts are totally blind. And they have Talaga their ba? Oo. script in Braille. Aha. And even writes in Braille and publish their books in Braille. Oh, di ba? That's Opo. amazing. So that's what we do. Very Meron po kaming amazing. magazine, we call it Double Yum. So Double Yum is a magazine for our elementary and high school learners. So may mga featured ho doon na mga stories, na mga blinds. And after learning this, parang wala nang difference sa isang normal Yes, na opo. nag-host lang. Yeah, so Na, diba? ganun po siya, ma'am. So Oo. it's an alternative way of reading and writing po talaga. Ayun. Very nice. Okay, di ba nga? So, lahat ng mga persons with disabilities, especially blinds, you still have your chances Yeah. to learn how to read and write and even talk verbally na walang mintis. Ayan. Okay, anyway. This is Dear Mags FM, still with me, DJ Chini, and our special guest, ayan, Leo Martin. Ayan, you may go back, papaupuin na kita kasi pinatayo ko talaga yung guest, no? Okay, anyway, so we still have, 30 minutes to go. Bakit ba ako pinagpapawisan? Uminit bigla. Parang nandun kasi yung yung parang interest to learn sa Braille na yan. Pero parang nakikita ko, ang hirap naman. Okay. Anyway, di ba nga? Pero natuto nga yung mga bulag yung mga bingi tayo pa kaya. Di ba? Bakit hindi? Tama ba yung pag sa position niya, James? Okay. Ayan na. Ayan. Nag-adjust na. Alright. Whew! Pinagpawisan ako learning about that. Okay. So, yung Braille slate na yan, hindi mo siya basta-basta gagamitin lang without even learning first yung alphabets. Yung system, yung mismong mga dots na yan. Mas maganda po na upon learning, kompleto na ho yung gamit. Meron naman po tayong charts. Wala ka bang dalang yung mga alphabets na mga dots, ganyan? Wala po, pero we have something accessible naman po sa Google. Yeah, okay. So, Braille alphabet, meron ho silang translation ng mga dots natin. At saka yung mga patterns. So, makikita naman po siya agad sa Google, yung Braille alphabets.
So, with the assistance of someone who can read, who can search for sa Google. Opo, Okay, kasi kung siya lang din, di rin niya mano. Pero no? pag ano po kasi, kaya nga po we have this campaign kasi we are really encouraging putting an effort to increase the number of the visually impaired na pumapasok sa school. Kasi yung reality po talaga kasi andun po yung stigma na whenever I go to school, how will I read? Oh, yun yung The fear of the parent din naman, hindi rin natin yung maiaalis na baka mabully yung anak nila, baka pagtripan lang ng classmates. Kaya, so, yun po ay normal na feeling and my parents has gone to that. And even I. Opo. But then, pag ano po kasi kapag porsidido ho talaga, yun ho siguro So look at you, parang wala namang disability okay? So ayan. May papahita pa akong isa, okay na digits. Yeah, sure. Ano yung isa na yan? Still and again, we are talking about the Braille system. Talking about, kalaki naman yan. Mabigat yata yan this one is called Brailler. So para po siyang typewriter. Yun yung nakikita ko na gamit ni Helen Keller. Yes. Yun. This is a Brailler. Oo. Pero sabi mo nga, may 85 na Braille na tayo. 85 Braille system. So, ibig sabihin ho nun, magkaiba po kasi na yung Braille system ng US sa American English, sa English and the Braille system na naka-Filipino. So, iba rin yung Braille system ng Japanese, Chinese, and per Korean. language siya. Yeah. By language. Kaya naging 85 na. Yes po. So, which means, pinaka-original version ni Louis Braille. Yeah, the French. The French one. Kasi French educator naman tong po. si Braille. Yes po. Okay. So, talking about that, Braille? Braille system? Ayan yung tawag na dala mo. Brailler. This one is called Brailler. Brailler. Okay, that's a Brailler. Parang typewriter. Yeah, parang typewriter. The idea is typewriter po talaga. Pero, unlike sa typewriter, nakikita natin mga texts. Okay, diba? yeah. So, ito naman, para sa mga dots, itong tatlo. Okay. Same as here. And then this one is for the space. And then habang nagki-click, may pinipindot tayo dyan, nagmo-move din to. Ito yung parang nagiging cursor niya. So, para po talaga siyang typewriter. Yeah. Nilalagyan din ng yan, ng bond paper. Nilalagyan po ito ng papel, yes po. Okay. Saan nilalagay? Saan pinapasok? Dito po sa likod. Kaso, ayun, yung parang papel typewriter natin, na talaga siya. yung papel natin, ayaw niyang kainin. Kasi masyadong manipis. So dapat makapal. So merong makapal. Intended na bond paper talaga para dyan. Mapili po talaga siya. Braille paper po talaga yung pinaka-advised. Braille paper ang gamit sa Brailler. Yan, opo. So meron ho siya ditong lock para hindi po tumalsik yung papel. May lock po siya. Pwede mo rin tong ikutin yung knob to adjust the paper. Okay. So just like a typewriter talaga. And then yung kiniklik po natin, mababasa ho natin on this side. Kasi ito ho yung gumagawa ng emboss. So, yun po siya. Automatic, pag type mo, may mga dots na yun. So, parang ganito po siya. Gagawin ko po kahit na walang papel. So, halimbawa, let's have A. Okay. Then B. Ganon. C. Pero kukunti lang yung mga na yun. So, yung ano po kasi, yung size po ng Braille na napakita ko sa inyo kanina, ganon din ho kalaki yung pinoproduce nito. So, sa Braille system po, wala pong iba't ibang font size. Uniform po yung uniform font. Yeah. Oo. Para po whether it is produced by a brailler or manually written, or we also have the printer, we call it embosser. So same size, same font same size. po lahat. And sa Braille system, sa computer naman ho kasi we're using softwares then. And even a printing software for the blind plus a printer for the blind, we also have that one. Okay. Ayan. Diba? Pero I wonder why, bakit ko konti lang yung ABC na yan dyan sa mga dots na yan. Pero so, makakaproduce na yan ng different alphabet yung na yan. Yes po. Opo. Konting keypad, parang ganun. These 6 ones here. 6 lang siya, no? Ito po, ito yung nagre-represent ng dots. Okay. So, ito po yung mga dots na pinipindot din para gawin din yung pattern na kagaya ng sinulat ko kanina. This one is for the space. Kasi kailangan po yung spacing. So, isasabay mo siya pindot pag gusto mo na nung combination ng dots. Kung anong combination po. Halimbawa, letter A, ito lang. Yan. One lang. One lang. And then, we have the B. 1, 2. Ayan.
And then the C, dito naman. Then the letter D, ganito. I Letter see. E. So mag-space tayo, ganito lang. Oo. So unlike sa typewriter kasi one at a time, alphabet by alphabet. Isang letra talaga po. So yun talaga sabay. So dito po, isang pattern. Oo, kasi that's combination of dots naman lahat eh. Okay. Po siya. Ayan. Alright. Then, the first time I saw that one. Diba? Okay. Ano yung sinasabi sa taas? Konti. May sinasabi si Jumari, you are not defined by your disabilities. You are defined by the courage with which you live. Nakaka-inspire naman po kayo, sir. And now, yung pinagdaanan mo, ginawan mo ng paraan at ikaw naman yung tumutulong sa iba na nasa same situation nyo po. God bless and may all your plans be granted. Ayan, yun yung Jumari. Ayan. Thank you. Oh, DJ Panghatag Pag-clue. 3 words, English. At alam nyo na yan. Stop blaming God. Oh, may hashtag. Talaga nakikinig sila, ha, Madam Priscilla. Okay, don't you worry dahil bibigay na natin maya-maya konti kung ano yung 3 words na yan to win 150 pesos. Still with our special guest, Leo Martin Salian, and sa kanyang last message, last talk, ayan, dito lang sa 95.9 Max News FM Jensen, and we'll be right back to hang on. At para sa lahat ng mga persons with disabilities na akala nila wala silang saysay sa mundo and they are invisible, this song is for you. Listen to the lyrics. Now we have our last talk today. It's 2:48 for now. Okay, but eto na. Dahil marami na tayong natutunan, marami tayong kahit hindi natin masyadong naiintindihan yung iba. O, di ba? Para kung nakikinig ka lang kasi at without seeing it, kung sa radyo lang, dapat napanood nyo po dito sa live stream. Ayan. Pero at least meron po tayong mga realization na let's be very grateful na kung hindi ka visually impaired na tao, so may kakayahan kang makita ang ganda ng mundo na walang mga hadlang. Ayan, so appreciate it even more, diba? Dahil yung mga visually impaired persons nga nakukuha nilang i-enhance, i-develop ang kanilang mga kakayahan sa buhay despite of their disability. So kung kaya nila, kaya din natin. So let's be more grateful dahil kung ikaw nawawalan ka ng pag-asa, you're hopeless and helpless, na wala ka namang kapansanan, bakit sila kayang-kaya nilang mabuhay na hindi naman, without even blaming the world and God kung bakit binigay sa kanila to. Ikaw ba one day, one time in your life, once in your life, nasabi mo na bakit ako pinanganak ng ganito? Actually po, I've asked once. But then I realized kasi na may purpose. Parang ganun. May purpose. Kasi, now you found your purpose. Okay, siguro kung hindi ka ganyan ka rin baka active sa tingin mo sa community. I guess if I have not found my purpose, even ako nalilito sa mga bagay na ginagawa ko. Kasi currently at the moment po, aside from being an employee of the government, meron din ako mga youth organizations. The reason why I stayed there kasi una kasi noon, sabi ko, nung I was engaged with Resources for the Blind, sabi ko, I want to advocate for the blind. And then, nung naging connected ako sa barangay, I want to advocate for the PWDs. And I believe in that for so long. And then, I realized na, di ko pala siya kayang gawin ng mag-isa. So, sabi ko, sige, why not? In 2017, that was really a wake-up call for me. 2017, when I joined the National Young Leaders Conference. And I was just invited kasi, kumbaga, kulang yung delegate. So I was hila na lang ng kaibigan. Okay. And I realized na, pwede ko pala maging network tong mga taong to. So, from then until today, I am participating conferences and conventions in terms of social inclusion, environmental protection. Kasi yung realization ko dun, it doesn't mean na PWD kami, but we cannot do something to help in, conserving the resources of the environment. Hindi ibig sabihin na PWD kami, we cannot do edible gardening. That's what I did to them. Pinagarden ko sila the previous year. Okay. And it doesn't mean na PWD kami, we cannot
advocate for social Ayan, inclusion, oh. we cannot participate in the economic those who activities. are listening Mga ganun. right now, may yung mga persons with disabilities, they can join you Yeah. anytime, or do you have this organization na pwede silang maka-participate sa lahat ng mga community services and all, they can enhance their... Ito yung dinadahan-dahan din namin, Ma'am Chi. Kasi I don't have an organization for PWDs in General Santos yet. Kasi yung gusto kong unang baguhin is the mindset. Ayun. It is a sad reality, DJ Chin, na majority of our persons with disabilities live on a dependent mindset. Yeah. Kumbaga, hindi ako lalabas kung wala akong matatanggap, hindi ako pupunta kung wala akong dala pabalik. Kaya parang ganun ang mindset. So they have to change it first muna. Yeah, that's the mindset na we from PDAW are really trying to correct or to, kumbaga, hindi man totally maaalis yan, but at least we can influence them to learn to fish. Kung parang ganun po, DJ Chin. Hindi yung bigay ka lang ng bigay. You have to teach them how to do the work, how to do the hard fish. Kasi, how to fish. Kasi sometimes ginagamit din ng mga kapansanan para manglimos, mga ganyan. And then they are now totally dependent sa lahat lang ng binibigay ng tao. That's the reason why, DJ Chin, I don't give limos. Ayun. Mas pumupunta ako dun sa mga shelter at dun ako nagbibigay. Kaysa magbigay ako ng limos. At saka besides, we have our law sa anti-mendicancy law, di ba? Anti-mendicancy din. Bibigay ka ng bawal talaga magbigay ng limos. Bibigay ka ng 5 piso, mumulta ka ng 5,000. Kaya, tama. Kaya kasi kung the moment na marami pa rin nakukuhang limos ang mga tao na naging dependent sa limos na yan, they mananatili silang ganun ang gagawin nila, ang tatrabahuin nila. Okay, so how to flesh daw, Yellowbell, not to flesh. How to fish, okay? Para bang, wag mong bigyan ng isda kung kaya naman nilang gumawa ng paraan para mangisda. Okay? Ituro yung paraan. Pagtrabaho naman, okay? Hindi yung hingi lang ng hingi, tapos limos lang tayo ng limos, hingi lang ng hingi. Ang iba, hindi na natututong kumilos. Okay? Kailangan magtrabaho din para sa sarili nila. Because it's not forever na may magbibigay. Parang ganun. Okay, anyway. Hello muna daw sa all the way from Abu Dhabi. Shout out Ruiz, Carpis, Analindaho family sa Alabel, Uhaw at Bula. Ayan. Thank you Isabel Carpis Ruiz all the way from Abu Dhabi. Thank you po for viewing us here sa live stream. And now we've i-edit ni Yellowbell how to fish na, hindi na how to Pero kasi po wala po tayong edit sa history natin kasi pag once we found out na in-edit nyo po yung sagot ninyo and then natama siya kasi in-edit, madi-disqualified pa rin. Okay? So, we will verify kasi. Okay? And hanggang 10 lamang yung hashtag nyo huwag yung pasobrahan para hindi ma-disqualified. And for the information of everyone, I ask our guest kung ano ang ating kasagutan sa hashtags natin to win that. Gidelete lang daw niya yung una niyang answer. Wala nang delete, oy! Dadagdagan nyo na lang hanggang mag-10 pero wag kayong mag-delete kasi nandun pa rin yan, edited pa rin yan kung dinilit mo. Okay? Ganun yon. Walang delete. Okay. Alright. And ang hashtag of the day natin, worth 150 pesos. At least, hindi naman mababayaran ng 150 pesos ang knowledge na nakuha natin this afternoon. Priceless yun, diba? So, may kaalaman na tayo about that Braille system. Okay? And of course, we will start to maybe change our mindset, our attitude toward things and everything. And yung mga negative na, nega masyado ang ating mga pag-take sa mga bagay-bagay, baguhin na natin, let's be optimistic as well. And then, hindi na natin kailangan na mag-discriminate pa ng ibang tao, especially with disabilities na mga kamaks natin, kapwa natin. Kasi kung tutuusin, mas may halaga pa sila at may saysay pa sila. May silbi pa sila kaysa sa mga tamad na tao. Diba nga? Na wala namang kapansanan. Okay. Nakikinig si Mama Nonsky today. Hello, Mama Nonsky. Thank you so much for tuning in here.
sa 95.9. At syempre, yung hashtag natin na 150 pesos, meron pang worth 1.5 hair treatment mula sa Mama Nonsky Salon. Ayan. Wow. Thank you so much po. And then, meron pang worth 200 pesos of voucher sa isang restaurant sa Verranza Mall. So, actually, that was my personal vouchers, pero mamimigay na natin kasama na yun. Okay. Anyway, di pala pwede mag-erase. Oo, hindi pwede mag-erase. DJ, pag alam ko mali, ako gina-delete. Tapos answer ulit. Delete. Edited pa rin yun. Okay. Hello kay Sulpicio Gallardo and kay Ate Rose and kay Chairman Vasquez. Ayan, with Mama Nonsky. Saan ang punta natin? Gala na naman tayo. Ate Rose, Chairman Vasquez and kay Sulpicio Gallardo. Anyway, so, Leo Martin Salyang, thank you so much for Thank you, for being our guest today at for sharing your knowledge and sharing your experiences and your achievements in life na sadyang maging inspirasyon. It will serve as inspiration to everyone, not only those persons with disabilities, but everyone. Okay, everyone. Dahil you come up with the assessment in your life na, realization and all. And, parang you're the outlet now, the instrument now to slowly change our mindset. Ayan. Okay. Just like Martin Selyan here. Alright, so, without so much ado, here's our hashtag now. Dun. What comprises the Braille system? What comprises the slate, the Brailler? Ayan, meron yun eh. So, eto yun ngayon ang sagot. Pinahirapan lang namin kayo konti. In exchange, in lieu of the in exchange of those knowledge na na-share ni Martin. So, Diyos ko, sumakit ulo ko sa mga spelling. Dito na ata ako magkakasakit sa mata. Change our mindset. May mga ganyan. Ay, nao nga. Masyado ng naging na yung change our mindset. So, hindi na, nahuli na yata yung naisip yung change our mindset. But ang sinabi ng ating guest ngayon, special guest ngayon, the answer is hashtag. The hashtag is, sabihin mo, Martin. Cells and dots. Cells and dots. Okay, cells and dots. That comprises the Braille system now. Without the cells and the dots, hindi mo mababasa, hindi mo ma-realize yun na pala yung alphabets na yun. Through those dots. Okay, through those cells and dots, makaka-construct ka na ng sentences. Diba? And you can eventually speak verbally na. Okay, because of those cells and dots. Doon nakikita natin sa slide, diba? May mga cells. Yeah. Diba? Na-mention naman yung mga cells, Yeah, cells and dots. How many times din? Na-mention din yung mga dots, especially dots. Okay? Dahil kung wala yung cells and dots, you will never ever write. Ika nga, no? You cannot write through that Braille system, through that Braille. Okay. Atay, nakatulong mo ko diyan na topic, mama. Ngayon pa magsagot si Maricel, nag-cut off na tayo. Uy, ngayon pa niya si Tinipe, cells and dots. Kayo ha, Maricel ha. Wala nang habol. Okay, meron bang nakatama? Makikita naman natin sa minutes ago kung talaga naapa ko, take note, Ana. Naaman din siya na take note. Wala man mag-i-answer. Maricel, late na ka, ma'am. Ayun yan. Kailangan makita natin ang minutes ago, yung kanina pa ninyo nasagot, before natin inangat yung sagot. Cells and dots. Alright! Sige na, screenshot nyo na kung may tama kayong sagot, but we will verify. Hashtag kulelat. Kulelat nga kayong lahat ngayon. Okay, nakinig naman ako, pero bakit hindi na-gets? Okay, it's just that, ibang focus mo. Okay, anyway. Sige, hello kay hindi pala chairman, Charmaine Vasquez. Chairman kasi naka-typo lang. Charmaine Vasquez pala. Charmaine Ate Rose and Sulpicio Gallardo with Mama Nonsky. Thank you so much. And meron ka bang imparting message? Ayan, sige, go ahead, Martin. Siguro po para dun sa mga families ng mga may visual impairment, please
yung kinakailangan po talaga is support coming from you. Kasi po pag wala na pong makapitan talaga, any disability or any PWD, sa pamilya po talaga yun kakapit. And sa mga blind po kasi, ang dami hong kinakailangang tulong na kailangan. Especially kapag nagsisimula pa ho yan na maging independent. We really aim for independence among PWD sa mobility, sa paggawa ng mga task. Ako actually, ma'am, I don't need a guide. Kasi I prefer doing it alone. So, ganun ako may pagka-introvert din ako. So, yun yung preference ko. But then, still, at the end of the day, I still need my family. Di ko man sila makausap everyday, but kasama ko sila sa bahay, okay na ako doon. Early ako umalis, late ako umuwi, pero kasama ko sila, okay ako doon. So, ganun, especially choosing to get education. Yun po talaga yung bottom line why we do this campaign. We want to increase the number of the learners with visual impairment na pumasok sa school kasi po talaga we still don't have this facility or sa even sa one corner in the library or city library, meron tayong corner dun for the blinds and having that braille, 'di ba? Wala tayo pang ganun, 'di ba? So far ma'am wala pa, but then so I guess welcome. It's time for you to propose that plans, 'di ba? Kasi para yung mga visually impaired, pwede silang open sila dun sa city library and there's one corner for those visually impaired na makapag-learn ng free. That could be possible din, ma'am. And yung mga SPED centers din naman natin, we have SPED centers din naman in all districts sa city. Alright. So, we have teachers na pwedeng magturo ng Braille kahit na may edad na ho tayo. Kasi meron po kasing tendencies or cases po talaga na nagiging blind siya kung kailan siya naging professional. At the peak of their career, doon nawala yung vision. And mas mabigat ho yung challenge doon kaysa pinanganak na blind congenitally. So, mas mabigat ho yun. Kasi it seems like yung pangarap nila ang taas na, but then it'll gone. Kasi nga dahil dito sa disability na na-acquire nila. Correct. So, the objective of learning Braille is not for you to go back to grade 1. But for you to learn the alphabet and continue living your life. Kasi if you really want to learn how to speak, you write and read, despite your disability, then maging determinado ka para matuto. Yes po. And sa amin po, sa opisina, sa PIDAW, whatever we can do, kasi it's DepEd providing you the education. Kami naman po sa PIDAW, we are trying to give you the basic services na kinakailangan. Alright, we don't have any more time. So, as much as we would like to discuss more pa, but kulang na tayo sa oras. It's 3:04 now. Thank you so much, Leo Martin Salyan. And thank you so much again and again. And